Kamusta naman ka mga kabyanan? Sa liwat na kabalik niyo alagad, sininga tinion sa pagpadayon sa atong pagtuon. Actually, ari na kita karon sa Ephesians chapter 1 and verse 5. Ginatunan naton diri ang mga spiritual blessings nga maangkon sang mga katawhan nga nag-desider sa paghinulsol sila mga kasalanan kag pagdangup sa Ginoo paagi kay Kristo Jesus. Those who are in Christ are chosen. Because in the plan of God, sa iya plano, that we are chosen in Him before the foundation of the world. Butang balon, sa mga engineer kag arkitek, naka-intindi siniya, nga wala pa ya maubra ang building o ng project, may plano na nga sigurado. Well, sa bagay, no, mention ko sa ligad nga adlaw nga ti ang plano sa tao kasi islan eh. Ang Diyos siya wala. Kung ano gin plano ya in the very beginning of the world, no, mas linaton nga thousands of years ago, hindi nga milyon na yan, isang mga evolutionist, no. Mga 6,000 years ago, sa pagsugod sa kalibutan, before sinaya, nahimos na ya ang plano sang Ginoo. Kaga, ang iya plano, ara kay Kristo Jesus, ang iya bugtong nga anak. Actually, sa teaching niya sang Reformed doctrine, nga ang part ni Christ, ikatatlo lang. Una, ginadeclare nila nga ang tao may ara na tawag naton nga depravity or total inability. Hindi gani nga total depravity kay ga tuo bang kita sa total depravity but malon that man is void of God's righteousness. Nga bisan ano himuon ta hindi taya madula ina nga situation nga kita actually condemned. Hindi ba lagi hambal na gina sa pulong sang Ginoo. Nya kung hindi ta pagtuuan si Kristo Jesus, we are condemned already. Tibot ang balon sina sa John chapter 3 verse 16 to the following verses. Nya bisan hindi ka mag-decide, no? Actually hindi ka mag-decide nga mangin depraved na tangadaan mo. Di ba? Butang balon nga wala nagitayak ang tanan sa Dios. Spiritually speaking, we are dead. Pero may ara tayong mind, emotion and will amo na nga pwede gitaya maka-intindi makabatyag kag makadesider para sa aton kaluwasan. Now, diri sa Book of Ephesians sa aton anta nga ang katuyuan ni Pablo ya, no, nga ipahangop sa aton, ipahangop sa aton ang plano sang Ginoo nga before the world began, ara na sa plano sang Ginoo ya nga luwason niya ang tawo, pilion niya kay Kristo. So there's nothing wrong with that. Kay tuod man gid namo nga makaangkon lang ta sang natawag nga title sang pagka-chosen generation suno sa kay Peter nga pinili kita kay si Apostol Pablo, we are chosen in Him kung sa kay Kristo kita magdangop. Kay bangot kung basahon mo ang kabilugan sa Biblia, especially sa New Testament, nga sa kay Kristo Jesus ang pamaagi nga makabalik ta sa Dios. Kay siya ang nagbayad sa atong makasalanan. Amo na nga ang sulat ni Apostol Pablo sa Colossians, may biliter on matun-an na ginatudlo da ang preeminence, ang supremacy ni Christ. Ginatudlo sa Book of Hebrews nga siya lang ya ang sacrifice nga pagabatunon sang Ginoo. And even Isaiah, sa Isaiah 53 naghambal kita nga ang makasatisfy lang, makabusog lang niya sa demand sang Ginoo sang righteousness is through the death of the Lord Jesus Christ. So ang bahay ni Christ siya na yung pamuno gid. Whereas sa teaching niya sang natawag nato niya nga reform theology nga ang tawo hindi makabaton, no, there is an inability, total inability. Tiway man naghambal ang Ginoo bisan nga sa paghambal ito po sa Jerusalem nga Jerusalem, Jerusalem. Actually sila niya ginpugo kamo, ng word nga pugo bla, that ibutang sa mga manok ang piso sa idalom sang iya pakpak ang siling sang Ginoong Kristo. Amo na akong gusto himuon nga tipunon ko kamo sa akon mga pakpak, but you will not. You see, there's a difference between the statement nga you will not and you cannot. There's a teaching nga sa Reform that you cannot believe because you are dead. Wala ginambal sa Bible nga you cannot, kundi nga you will not. Lain naman yung you will not, punta mo nag-involve niya sa ibo decision because you will not believe. Di mo man ang ginambal mo sa Ginoo nga siling ya, you will surely die because you will not believe that I am the Christ. Di ba? Kaya hindi ka mo magtuo, hindi siling nga, hindi ka mo katuo. Lain naman na yang hindi ka mo katuo. Butang balon, kung mo na yung ina-adapt mo nga teaching, yung tao ya, unless tuod nga buhion sa sang Dios, hindi gid sa katuo, kay wala sa pagtuo. Amo na nga para sila ya ang faith, amo ang gift. Pero ang gift nga nambal sa Ephesians is not faith, kundi ang salvation amo ang gift. Anyway, makatuan ta man no.
So anyway, ina nga mga confusion, no? Kung amo na yang imo yang nga pag-intindi, you are entitled to that. Pero ah, tanan ta hatagid man sang saysay sa Ginoo eh. Do you think hindi ko maghatag sang natawag naton paghukom sang Ginoo sa akong napangambal di? I am also accountable for preaching this kind of teaching for almost 50 years. Ti kon sumala ang akong hambal, ti batunon ko man ang ginatawag nga judgment sa Ginoo no kag imo man kung ano man imo ginatudlo dira kag ginapabutyag sa makatawhan ay ti responsible ka man sina, di ba? For example, kung ginahambal mo yang ang Ginoo ginapili ilang iya nga gusto luwason, I believe sa judgment may batunon ka man ha. Di ba? So, the way we understand, whether you agree with me or not, imo man na right, kaya wala mo ko gatudlo, di agud piliton kaya mag-agree di sa akon. Ang akon na niya pangayo sa imo nga, tunan mo maayo ang imo nga ginatudlo, kay manabat yagid sina. Ibalik mo na sa akon, ikaw, ano man iti, siyempre, ibalik, hukman man ko sa Ginoo sina. So, that's why hindi lahog-lahog ang magsagad katudlo kung hindi ka ready to assume the consequences of what you're doing. Muna. So anyway, natun anta diya ang natawag naton nga mga blessings, no? Nga ginhatag sa Ginoo sa mga nagatuo sa iya, those who are in Christ. So ang number one nga tunatunan dito sa nagligan nga adlaw is that number one blessing is we are chosen in Christ. Di ba? Amo ni spiritual blessings nga dapat panumdumon sa mga tumuluo. If you are a believer right now, kagaabot sa imong mga discouragement and maybe ginahukman ka sa ibang nga tao kung ano ang ilaya nga paglantaw sa imo. Actually, I hope magtubo kita nga it doesn't really matter, no? It doesn't really matter kung ano ya ang panguna-huna sang tao sa imo. Ang importante kung ano yung panguna-huna sa sang Diyos sa imo. And according to the Apostle Paul, ang spiritual blessing number one, niya ginpili iya kita kay Kristo Jesus. Grabe na iyang assurance, no? Nga pinili ka. So hindi ka na maghadlok sang term nga pinili, kay conditional man iya. Kung batunon mo si Kristo, kung ara ka sa iya, you are chosen in Him and you are a part of the chosen generation. Ay kaduwa dira, amo ang natawag nga adopted as children by Jesus Christ. Verse 5, ano sila sa verse 5? Having predestinated unto us the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So ikaduwa nga nakalista dira sa Ephesians chapter 1, nga spiritual blessing sa mga tao nga ara kay Kristo Jesus, nga ginpredestinar sila sa pag-adopt. Butang balon, we are adopted children by the Lord Jesus Christ. Kagtuod man, no? Actually, hindi man kita direct children sang Ginoo. Kaya ang Ginoo nakabalota sa teaching sa scriptures nga siya lang si Kristo Jesus lang ang only begotten Son of God. That's why may isa lang ka Son of God. Kung may iban pa na nga mag-claim nga mga preacher na kung consider na self nila nga prophet, kama sila nga appointed son o kung special son, isa lang ang anak sa Ginoo si Jesus Christ lang. Tanan kita, we are adopted into the family. Amo nang kamaturan. Hindi kita children of God by birth. Si Jesus Christ lang na ang natao nga anak sang Diyos. Di ba? Natun anta na, kada Christmas, ginapahayag na sa mga katawhan. Only Jesus Christ is the begotten Son. Kung may ara man niya mag-claim siya ng posisyon, manabat man na siya no? Manabat, ang amo nang parumdumon ta, kada isa sa aton nga nagatudlo sang pulong sang Ginoo, kung magsala ta, accountable gid ta, no? But according to this verse, nga ang isa sang katuyuan sang Dios, ang niblang word nga predestinated, kay daw masiling bila sila nga daw kataasin predestination. Kag isa iban nga mga younger generation nga daw pabugal na predestinated kita mo. Pero anong butang bolon sang predestination? It was taken from two words, predestination. Ano blang destination? Ang pagkakadtuan mo. Muna, kundiin ka makadto. Ang gusto sa Ginoo nga padulungan naton, no? Hindi lang actually nga ang aton nga predestination sa Ginoo nga magkabuhi kita nga balaan kag maggawi kasubong kay Kristo. Nga ang padulungan ta nga gusto sa Ginoo matabo nga i-adapt kita nga mga kabataan niya paagi kay Jesus Christ sa iya kaugalingon. See? That's very clear. Basabla liwat.
having predestinated unto us the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Okay? So plano na sang Ginoo nga ang mga linuwas, no? O kung ang mga katawhan magpalapit sa iya kay ma-adapt sa iya pero paagi kay Jesus Christ. So kung hindi mo pagbatunon si Kristo, hindi mo pag-i-recognize, hindi mo pagkilalahon nga siya ang Lord and Savior, kag batunon mo siya sa imong tagipusoon, di paano ka na ma-adapt? Kaya actually ang adoption bala, no? Kung mag-adapt ka sang kabataan, budlay, no? I remember nga si Brother Dan Newsam ang aton bala ang ano sang una, ang coordinator sang Life Ward sa Philippines and Asia Pacific, no? Kay mi ara na sa iyang ginatawag lang nga orphanage, no? Nga ang mga kabataan kuha yan akong diin, ginapadala sa iya sa help man sang DSWD, kag ginapa-adapt later on, no? Ginasagod nila, kag later on kung may ma-adapt, no? Pero kadamo sa mga papers, hindi lawg-lawg kay mismo si Brother Daniel Samson na may adopted mo na sa children mo. It takes money, no? And a lot of papers nga himuon mo para maka-adapt ka sang kabataan. Amo gani, no? Ang hambal sang iban, which I believe there is a truth in that, nga mas grabe pa gani ang adopted children sa bata mo nga by birth mo. Kaya actually, ang bata mo by birth, wala gani isang natawag bala naton nga mga covenant, no? O kon mga kasulatan dira. Sang sa compare sa adopted children, kay sa adopted children niya, basta ginadapt mo na yan, dala na ng panublion mo, hindi mo na yan ma-deny. So, mo ganun, may mga kabataan nga, kung adopted lang sila, daw galain bala ila buot, no? Hindi maglayan ng buot mo. Actually, kung adopted child ka, special kaya kayo. Amen? Amo na galing kita ng mga tumulo, hindi man kita direct children sang Diyos. We are adopted to His family by Jesus Christ. Ay amo niya, no, according to the good pleasure of His will. Nga gindugang ina ni Pablo nga according to the good pleasure of His will. Ay amo niyang naghatag sang kalipay sa Dios. Nga ko nang iya plano matuman, no, nga may mga tao nga mag-change ang ilang mind. By the way, the word repentance means a change of mind. Kag ma-change mo lang ang mind mo, paano mag-change ang mind sa tao? Kung may ara nga nag-influence sa imo, di ba? Kung may ga-offer sa imo, amo na ang obrata as believers and as a church, ang gintagaangit na sang Ginoo sang trabaho nga iwaling mo yung balita para ang tao maghinursol o kung mag-change ang ilang mind. Paano mag-change ang ilang mind? Tikon ginahambal ta silang pulong sang Ginoo, ang pulong sang Ginoo ya buhi mo. Kag bangod sina ang ilang mga feed sa ilang ang mga natoblan na nga mga pahuna-huna, no? Nga ginsulod ra ni Satanas kung na-influence sa kalibutan, kisamas lang ka daw, hindi na mag-change ang iyang mind. Pero kung makabati sa Word of God ka, maghikot ang balaan nga Espiritu, nadra, mailis ng iya pinsar, kag mapalapit sa Diyos. So, amo na yung working sa Ginoo. Hindi siling kay, hindi ni siya kapalapit kay patay na siya, kag Ginoo na yung makabutong sa iya. Wala man naghambal ang Bible nga God will drag people. Will draw. Wala naman niyang draw sa drug. Kaya ang draw ya, but na balon nga ang imo influence, no? Ang imo influence makaguyod sang tao kag mag-change ang iyang mind. Muna gani ang work of evangelism, especially sa isa ka church, hindi niya lawog-lawog nga dalon mong ang mga tao sa Ginoo. Kay lang tabuan gid nila ng imo kabuhi kun bala ano ang imo influensya. Kaya kinanglan gid ang influence ang mga tumuluo sa sining madulom nga kalibutan. Kay once nga hindi magsiga ang aton kapawa, hindi tagid niya ma-attract ang tao man. We cannot draw people sa aton nga abilidad. Kaya para sila nga patikal na akong abilidad presentar mo. Only by the will of God and His Holy Spirit can people be influenced nga madala sila sa panimalay sang Diyos. So kung mo lang tawon dra, no? Ang keyword naman dra is adopted by Jesus Christ. So tanan nga tumuluo, gin-adapt lang kita sa panimalay sang Diyos. Paagi man sa kondisyon nga si Kristo Jesus tuuhan mo. Kay ti kung magadto ka sa adoption nga sa siring kalibutan, ang physical adoption, if you adopt children, di may ara man ang kondisyon, may pirmahan ka na no? May mga dokumento ka na nga i-agrihan. Ara dabi isa nga dapat may panublion ng imo i-adopt or saguron mo something like that. So ang adoption by Jesus Christ is another condition na kung tuuhan mo si Kristo Jesus, siya na ang magasulod sa imo sa panimalay sang Diyos. Okay, so isa nga statement din nga siling God's predestination
for those who believe is to be adopted to God's family by Jesus Christ. God wants us to be His children, but only through Christ. Amo na, nga siling sa John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the children of God. Kita mo, marami sa mga taon nga siling ti anak tatanan sang Diyos. Actually, hindi din sakto ang statement mo. Tanan kita tinuga sang Diyos. Pero hindi tanan nga tao sa kalibutan, anak sang Diyos or adopted sa iya family. Kaya may kondisyon da iya. Kung basahon mo ang John chapter 1, nga si Christ nagkari siya ng kalibutan, especially sa verse 11, verse 10, 11, 12, nagkari siya ng kalibutan, pero gin-reject siya, ginsikway siya sa kalibutan nga gintuga sa mga katawhan. Ang mismo ang iyang mga katawhan, mga Hudiyo, gin-reject mo siya, ginsikway siya sa mga Hudiyo, ginlansang sa cross. Pero naghambal si John, apang sa tanan nga magabaton sa iya, kag magatuo sa iya, no? Tagaan sang home sang Dios, or he will be given the authority to become the children of God. Nga na tao hindi sa unod o kung sa kabubuton sang tao, kundi sa kabubuton sang Dios. Nang born again bala nga natabo kay Nicodemos, amo man nina ang butamalo nang natabo, no, sa tao nga magbatong kay Kristo Jesus. Matawo kita sa panimalay sang Dios. Masabat mo lang nga question kung saan ka na adapt sa family of God. Well, if you ask me, I was born to this world in January 5, 1952. That's why 72 years old na ako subong. At this present time, gina-record ko ini nga wali. But, in September 30 and 1973, I accepted the Lord Jesus Christ as my Savior and Lord. I was born again. Kita mo, hindi ka na ko na born again niya sa sulod simbahan mo. Actually, na-born again ako ya dito sa lobby sang University of Negros Occidental, sa UNOR. Kaya dito kami ginawa ni Brother Charlie Fuentes ng istorya, kagin present siya sa ako ng gospel, kagin invite ako nga kinanglan Brother Pitt, nga mahimo kay desisyon, nga kilalahon mo si Kristo, nga imo personal naman luwas. Of course, prior to that, damo ko sa mga balasahon nga ginabasa, ginapadala ni Daiging, si Mrs. Kusubong, no? Siya ginayang nagapadala sa mga Bible, mga balasahon, mga tracts, pero ginapahigadigad ko lang na Pero later on, the Holy Spirit worked and I started reading. Pag naintindihan ko and by the explanation of my friend, Brother Charlie, I made a decision to ask the Lord Jesus Christ in my heart. And I believe that was the point in my life nga natawa ko liwat sa Ginoo. I was adopted into the family of God. And of course, silindira, nga ginpredestinar sa Ginoo ang yakatuyuan sa aton, nga i-adapt niya kita, pero to the condition nga paagi kay Kristo Jesus, pakadto sa iya kaugalingon. According to the good pleasure of His will. Amo ni ang ginakalipay sa Ginoo. Amo ni makahimaya sa iya that people will turn away from what they're doing or change their mind, which is actually repentance, and accept the truth that Jesus is the Messiah, the only one nga makabayad sa aton mga sala, and the only one nga makadala sa aton sa kalangitan. So, ang ikatatlo dira nga blessing is accepted in the beloved. Basahon ta na sa verse 6 ng chapter 1. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. No? So the keyword here is accepted in the beloved, who is Christ Himself. Siya ang beloved. No? Siling diri sa isa statement, there is no way that man can be accepted by God. Tuod na. Only the sacrifice of the only begotten Son of God can be possible that God will accept us into His kingdom. Di ba sila sa Matthew 3:17, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Ang pinalangga sang Dios ang yabugto nga anak. Kagsuno sa iya plano, even before the world began, nga kung kilalahon mo si Kristo, ang manuluwas, and you will be in Him, sa time ya nga nag-exist ikaw, kasi siyempre hindi ka man kayo mo desisyon dito before the world began, kaway pamantato mo. So inang plano sang Ginoo, that whosoever will believe in Christ, in Him, will be the one that will be accepted in the beloved. So hindi lamang accepted in the beloved, number one, chosen in Christ. Ikaduwa nga ito na Andre, adopted into His family. Number 3, accepted in the beloved. Tatlo pa lang na, no? Pero ano kadako sina nga bagay, no? How amazing is our God nga kita nga makasasala nga hindi kita takos sang bugay, kaluoy, kagugma sang Dios. Pero bangod ginhigugma niya kita tanan,
Wala sa pinilian dira. For God so loved the world. Maginhatang niya bugtong anak. Kaya hindi lang na natabo actually nga aksidente nga nagkari si Lord Jesus Christ. You see, kung basahon ni mong kasulatan, even the book of Revelation, that Christ was a lamb slain before the foundation of the world. So sa plano sing Ginoo iya, si Kristo iya, patay na. He was already offered to be our Redeemer, not when He came here, kag namatay sa cross. Before the world began, aran na sa plano sing Ginoo iya, nga si Christ, mamatay para sa itong mga sala. Kasubong bla, mas lang kita bla nga, kung ikaw isa ka engineer, architect, kung may nagpahimo sa imo, siyempre damang question nung magpahimo ka sa dako nga project, may mga question dati, sino ang ma-fund sini, pila ang bili sini, sino ang mabayad sini, di bla mo na, kaya hindi man madayon kung project kung wala sang ma-support, wala sang finances, wala plano, hindi pwede, di ba? So the way I see it, before the world began, ako na panguna-una, that God, with the Holy Spirit and Jesus Christ, were planning, no? Ang munang plano nila, ano himuon ta? Di siyempre, di ba, na, gintugan lang ang mga butang, hasta ang tao. So, kabalo naman ang Ginoo, ngayon yung tao ang ginhimo niya, makasala, tiyan mo na ba siling sa iban. Kung nabalaan malang sang Diyos, nga makasala si Adan kay si Iba, kay magrebilde siyang tao, nga ginsigipan niya ang iya nga plano, nga tugahon niyang tao. Well, kung maglantaw ka sa the whole point of view, kabalo ka nga kung maghimo ikaw sa siya ka project, damo gid arisgo. Di siyempre, kung talawan ka, mas linga, at hindi na lang tayo maghimo sini kay, mas linga Ginoo nga, hindi na lang guro pagdayonon ni nga tugahon ng tao kay ma-rebuilde mo na Japan sa aton. Kaling kay ang purpose ng Ginoo ya, nga may kwaon siya nga tao ya, nga kinabubuton magbalik sa iya, and will be with Him in eternity to praise Him forever. Basa lang last part ng book of Revelation. Kaya daw makita nga even God will come down from heaven and will live with His people in New Jerusalem. Basa Revelation chapter 21 and 22. Di abo niyang goals ng Ginoo, gusto ilang buton. Di karon kung ilang taon lang sa Ginoo nga, ma-rebuild din sila, patyon nila nga kung bugtong anak, hindi tala ni pagsigihon, to tell you frankly, why tadi subong, di ba? I mean, kung wala na gin risgo sa Ginoo hasta nga si Kristo Jesus mamatay, or maybe in our simple mind na siling kita pagsiling siguro nga ti anong himuon ta kung mga tao magpalayo sa aton, ti itubuson naton i-redeem, ti pamangkot sino ma-redeem? I believe ang atong Hesus Kristo nagbolunteer na iya before the world began. Ako. That's why hambal sa book of Revelation that He is the lamb slain before the foundation of the world. Bago pa iya gintukod ng kalibutan, si Kristo iya patay na sa plano sang Dios. So hindi aksidente nga nagkari sa sining kalibutan, nagintugyan niya kabuhi ang mamatay sa cross. It is God's plan even before the world began that He will redeem people but only through Christ. Namo na. So di kaya kasiling niya ang Ginoo, mas lang siya okay pamilion ta lang ang mga buot o kay aton lang gusto. O that would be unfair. Ti amo niya kun amo na pangunahon na niyo ya. Ti okay lang. Inyo na pangunahon na, but I don't agree with that because I believe kung ikaw isa ka engineer, kabalo ka sa mga plano ngay na wala ka da sang piliton, hindi ba? Kundi nga ang nami nga plano ya nga kinabubuton nga mag-involve ang mga tao nga na-concern sina nga buluhaton. With God, iyan na plano. It will please the Lord, to choose us, to adopt us, and even to accept us. Hindi man taga ni acceptable sa Diyos. Diba? We are not acceptable to God, but He accepted us anyway. And then, before we close, number 4 is, He redeemed us through His blood. Amo na nga, in verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. The key word here is redemption through His blood, the blood of Jesus Christ. Tiyan mo na yung kamatayan ni Christ, kasi lang sa Romans 3:24 and 25, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Romans 3:25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. Propitiation. Siya na iyang natawag naton nga satisfaction because God demands nga bayaran ang kasalanan sa tao. Kag si Christ ang nag-volunteer sina
nga ihatag yang niya kaugalingon in order to free us from our sin. Amo na mga kabyanan, no? Nga kung naton natawan ilang bagay nga ginatun-an ta diri actually sa Book of Ephesians. Katahom sang plano sang Ginoo, no? Ang mga blessings nga iya ginhatag sa aton. Gipili niya kita kay Kristo. That's why there is a condition there that you must be in Christ. Gin-adapt niya kita sa iyang family, no? Kaya hindi lang gin-adapt. Actually, another one is that gin-acceptar niya kita. Bisan hindi kita takos, but He accepted us because of what Christ has done at the cross of Calvary. And then, gin-tubos niya kita sang iya mga dugo. Paagi sa pagpaagay sang dugo ni Kristo Jesus, naangkon naton no, ang kabayaran sinang kasalanan naton because the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ito yung aton yung dapat sa aton, mamatay, kag itagbong sa linaw kalayo. The wages of sin is death. Amo ni ang kabayaran sa atong sala. That's why nga kung hindi mo pagbatunon ang kabayaran, that's why kailangan batunon mo gid. Kaya kung hindi mo pagbatunon, ikaw mabayad. Ang bayad sa sala, kamatayon. It means ang bayad sa atong mga kasalanan is separation from God in the lake of fire forever. Amo nang bad news. Ang bad news na ang atong mga sala, ang kabayaran sina, kita mabayad. Ha? Abi mo, bayaran sa iba ng imo sala kundi ang pagbatunon, ang payment. Hindi mo na mapangabudlayan. Agud bayaran mong Diyos ang imo nga mga ginhimo nga sala. Hindi mo man na mabayluhan. No? O kung hindi man pwede nga mag-intra ka sa drang reliyon, kaya mo ng bayad. The Bible says nga ang redemption ta is through the Lord Jesus Christ. Amo na, nga wala na sa iban nga pamaagi abyan eh. Amo na nga akong ginawali. Imagine, I've been preaching that for almost 50 years. Nabuka nga plaka. Sin sorbihon mo ang mga wali ko rin sa una, nga amo lang gid na ang kabayaran sa aton sala. Amo ang dugo ni Kristo Jesus ang ipaagay sa krus sa Kalbaryo. Kung hindi mo ina pagbatunon nga payment, kung i-reject mo na, anong mabayad? Ikaw? Ba mabayaran mong sala mo sa Diyos? May bayad na nga daan sala tayo mo. Di ba? Impyerno. Amo na nga sila sa John chapter 3, verse 16, 17, 18, nga si Lord Jesus Christ yung padalasang amay, nga namatay sa cross, kung tuuhan natin siya mangkon ta kabuhi nga wala katapusan. Wala yung ipadala niya bugtong anak, agud kundi nahon kita sa atong mga sala. Kundi nga luwason. Kung hindi kaya nagatuo kay Kristo, condemn na tangadaan mo. It means hindi kita makondemn bangod nga ginreject si Christ, kundi nga kay bangod nga makasasala ta, kondinado na tangadaan. So ari si Christ, ang good news, niya ginrescue niya kita sa atong mga kasalanan. Binayaran niya ang atong mga sala. Ginpaagay ang iya dugo sa krus sa Kalbaryo. Agod mabayaran. Ang himuon mo yabyan, batunon mo gid ya. Batunon mo gid ang kabayaran nga amo lang si Kristo Jesus. Kaya wala na sang iban nga bayad. Why na? There's nothing on earth, ni Peter. There's no other name on earth given except in Christ. Siya lang nga ginakilala nga manluluwas. Ang tanan nga Diyos-Diyosan dira. Ang tanan nga reliyon, hindi pagbatunon sa Ginoo. Because He will not be satisfied. Kay ang propitiation o kon ang satisfaction lang nga pagabatunon sa Ginoo, ang sacrifice ng iyabugtong anak. So, abyan, imuay na nga decision. You pray to God right now. Lord, I'm sorry. I changed my mind. I repent of my sins. And thank you for sending your Son, the Lord Jesus Christ, who loved me, who adopted me, redeemed me, and chose me when I accept Him as my Savior. I accept Him as my personal Savior and Lord. You know, kung himo na ipangamuyo abyan, I believe God will listen to you. Kaya amo nang pleasure sang Ginoo. Amo nang gusto iya matabo sa imo kabuhi. I pray, maghimo ka siya nga desisyon before it's too late. Okay, tubtub sa naman nga tinion, magabalik kita, kagliwat ninyo biyan Pastor Itabag. God bless you.